Mga sangkay, nababahala ngayon ang Pilipinas or ang puwersa ng ating bansa dahil nga po sa ginagawa na panggigipit ng China. Dahil nga po pinipwersa na po ngayon ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ngayon ang tanong dito mga sangkay, ano kaya ang kahihinatnan nito? Posible nga bang humantong ito sa digmaan at gaano nga ba kahanda ang Pilipinas pagdating dyan? Magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga solid sangkay. Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ito mga sangkay, ang AFP di umano, ayan po ang isa sa balita, AFP worried China may escalate harassment in West Philippine Sea. So posible pa po itong lumala na situation. Naran mga sangkay, di ba? Nakita naman po natin kung paano po hinaras ng China ang Pilipinas. Binangga po ang mga barko po natin. Ngayon, mga sangkay, ito yung balita. Panoorin po natin. Well, kasi nga, nag-escalate na ito. Alam nyo, yung pinakatakutan natin, yung talagang magbanggahan. So, ang tanong dyan, kung magbanggaan, doon na ba papasok ang mas malalang komprontasyon? And you were there, you experienced that. Very close, no? Halos tayo ang umiiwas. Benter na. Yes, we stop our ships, no? Labis nang nagiging mapanganib ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Bunsod nito, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pa itong magiging agresibo sa mga susunod na pagkakataon. Ayun na nga mga sangkay, maybe, mas maging aggressive sila or pwedeng kumalma sila, mga sangkay. Ngayong nakikita po ito ng buong mundo. Kaya nga lang, ang problema, nagpapakalat po ang China ng maling impormasyon. Di ba nga po, ang kanilang information na inilabas, tayo daw po yung bumangga sa kanilang barko. Na kung titingnan po natin, bigla po nilang iniharang yung kanilang barko, mga sangkay, itong PCG vessel, then saka po bumangga ang barko ng Pilipinas na maghahatid po sana ng supply sa BRP Sierra. So, dito mga sangkay, mas delikadong sitwasyon kapag umabot po sa punto na mas hindi na po banggaan ang maganap. What if mayroon na pong mas malalang komprontasyon o persahan na pong mas mga sangkay, magdulot ng malalang sigalot? Kung dati, mga barko lamang ng Philippine Coast Guard ang hinaharangan ng Chinese vessels at pinalalampas ang mga civilian vessel na inuupahan ng Pilipinas para maghatid ng mga supply sa Ayungin Shoal. Ngayon, pati ang mga ito ay nakakaranas na rin ng panggigipit. Imagine Yan na, mga sangkay. Pati daw yan, ginigipit na. crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. No? Dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal na bawal nga yun eh. So, bawal na bawal yun sa maritime rules. No? Na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda silang depensahan ang bansa laban sa China. Ayan na, tiniyak ng AFP na nakahanda daw sila, yung Armed Forces of the Philippines, na depensahan ang Pilipinas laban sa China. So, nangangamoy digmaan ba ang Pilipinas sa laban sa China, mga sangkay? Ayan po, mukhang yung mga message po nila, nakahandang natatakot sila, baka mas lumala ang sitwasyon. Pangalawa, mga sangkay, nakahanda daw po silang depensahan ang Pilipinas. Andiyan naman po yung mga Amerikano, mga sangkay, pero kayo, mga sangkay, tatanungin ko, kayong mga nanonood ngayon, what if magkaroon po ng mas malalang komprontasyon,
mas malalang sigalot. Gaano nga ba, tingin nyo lang mga sangkay, gaano ka-ready ang Pilipinas kung sakaling dadating tayo sa punto na magkakaroon po ng mas malalang digmaan? O magkaroon po ng mga sangkay. Halimbawa na lang, magkaputukan na po yan dyan sa West Philippines, di ba? Tingin nyo ba, kayang-kaya talaga ng Pilipinas? Sa ngayon, may mga tinitignan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsasagawa ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Samantala, ayon sa AFP, walang karapatan ang China para diktahan ang Pilipinas kung ano ang dapat gawin sa barko ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Tama din naman yon mga sangkay. Wala talagang karapatan kasi yung area na yan po ay part ng Philippine Exclusive Economic Zone. 'Di ba? So, ewan ko sa China mga sangkay kasi yung paniniwala din po nila, kanila. Pero napakalayo po talaga mula sa kanilang bansa eh. Dipang-dipa na eh. For me, China has no right to tell us not to repair that. While they themselves have created these artificial islands. Hindi naman tayo nakialam, hindi naman natin sinabi, don't do that. Hindi naman natin sinabi na don't bring in missile systems into these artificial islands. Sila nakikialam pa doon, no? Napakalaki ng imbalance. Naniniwala si General Browner na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal. Kaya nais nitong matanggal ang BRP Sierra Madre. Ganito rin ang pananaw ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa ngayon, may namataan umano silang mahigit 30 Chinese maritime militia vessel na nananatili sa Rossul Reef. Dami, no? Sana nga po, mayroon din ng Pilipinas na magbabantay dyan na mas marami, mas malaking puwersa. Isa rin umano sa ginagawa ng China ang magpakalat ng fake news sa pamamagitan ng mga trolls para siraan ang kredibilidad ng mga organisasyon gaya ng AFP. Kaya dapat maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino at paniwalaan kung ano lang ang totoo. Ryan. Okay, guys. So, regarding this situation, ito kasing China mga sangkay, ayon po sa pagkakaalam po natin, nagpapalawak po ito ng ng military arsenal. Ibig sabihin, ginagamit po nila yung West Philippine Sea na pwestohan ng militar ng China. Just in case, hindi naman po talaga natin alam ano pa ang mangyayari. But, kumbaga, pinaghahandaan po nila yung posibilidad na dumating sa punto na magkakaroon ng malaking digmaan ang ating mundo. Hindi malabo yan mga sangkay. Posible po yan mangyari talaga. Itong World War III na sinasabing anytime pwedeng pumutok. Pwede yan mga sangkay. Kaya nga lang, hindi ko alam kung gaano kung paano kakayanin yan ng ating mundo. Kung sakali. Kasi, ang labanan na yan is nuclear war. Siguro, kung mayroong safe pagdating sa nuclear war, Israel. Kasi marami po sila dyan mga sangkay pang depensa na sila lamang po ang mayroon. Like for example, yung Iron Dome na bago pa bumagsak ang missile, pinaputok na sa taas. Possible, ganun din po ang mangyayari mga sangkay just in case. Pero, itong nuclear war, ito po yung pinangangambahan na mas delikado. Kaya nga ang tanong ko dito, gaano nga ba kahanda talaga yung Pilipinas? Kasi we know naman, since former President Duterte, doon lamang po talaga nagkaroon mga sangkay ng pagkakataon para ang Pilipinas mapalago ang mag-innovate pagdating po sa military system, capability at mga pandigma. No? Saka lamang po tayo na gumawa ng aksyon para i-improve yung ating militar. Samantala, yung Israel, mga sangkay, maliit na bansa, pero kita mo ngayon mga sangkay, ilan yung nasa frontline? More than 300,000 pagkakaalam ko nga, 400,000 na reservist pa lang yun. Sa Pilipinas, mga sangkay, naku. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? Gaano nga ba kalakas talaga ang
ang Pilipinas, paano kumprontahin itong China? Nakayanin kaya? Ano sa tingin nyo? Magdudulot ba ito ng mas malaki pang problema? Nahahantong sa digmaan? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.